believe in me, Thomas, because you have seen me, says the Lord. Blessed are those who have not seen, but still believe. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint John. Glory to you, O Lord. Thomas, called Didymus, one of the 12, was not with them when Jesus came. So the other disciples said to him, "We have seen the Lord." But Thomas said to them, "Unless I see the mark of the nails in his hands, and put my finger into the nail marks, and put my hand into his side, I will not believe." Now, a week later, his disciples were again inside, and Thomas was with them. Jesus came, although the doors were locked, and stood in their midst and said, "Peace be with you." Then he said to Thomas, "Put your finger here and see my hands, and bring your hand and put it into my side. And do not be unbelieving, but believe." Thomas answered and said to him, "My Lord and my God." Jesus said to him, "Have you come to believe because you have seen me? Blessed are those who have not seen and have believed." My friends, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Good morning, my dear brothers and sisters. Today, we celebrate the feast of Saint Thomas the Apostle, also known as the Doubting Thomas. This is how Saint John described Saint Thomas after he doubted the resurrection of Jesus. Kaya kilala siya bilang Doubting Thomas because he doubted. Although we cannot blame Saint Thomas for doubting because he was not there. He was not present when Jesus first appeared to the apostles. Ibinalita lang naman sa kanya na nakita nila ang Panginoon. Kaya nga, ang sagot ni Tomas, "Hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nakikita ang butas ng mga pako sa kanyang mga kamay at naisusuot dito ang aking daliri. At hanggat hindi ko na ipapasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran." Yun ang kanyang naging tugon. Kilala siya bilang Doubting Thomas. But I'd like to understand Thomas. Let's give a different point of view. And let's give Thomas a chance this time. Kasi baka sabihin natin, grabe naman si Thomas. Nagduda pa kay Jesus, no? Let's give a different view. And I'd like to understand Thomas and reflect on the description given by Thomas to Jesus. Take a look at this. Of all the things that he could say about Jesus, the wounds
on his hands and on his side left a mark on Saint Thomas. Ang dami naman niyang karanasan kay Jesus dahil nakasama niya ng matagal si Jesus. Pero ang binalikan at ang hiningi niyang patunay na buhay si Jesus ay ang makita at mahawakan ang sugat ni Jesus. Saint Thomas was the one who believed in the power of Jesus to bring Lazarus back to life. And during that time, he was the one who invited his fellow apostles to follow Jesus to Bethany to go to Lazarus. Yung karanasan na yon, pwedeng sana yun yung binalikan niya. Pwedeng ang hiningi niyang pruweba na muling nabuhay si Jesus ay ang makita lang niyang buhay si Jesus. Dahil kilala naman niya si Jesus na kayang bumuhay ng patay. Kung si Lazaro nga, nabuhay niya, alam niya na kayang gawin yun ni Jesus sa kanyang sarili. So ang pwedeng patunay nun, makita ko lang si Jesus na buhay. Makita ko lang ang kanyang katawan. Pero anong hiningi niya? Sugat pa din. Sa kamay at tagiliran. Ano bang pwedeng pruweba na hiningi sana ni Tomas? He had this experience with Jesus. During the Last Supper, Saint Thomas was the one who asked Jesus, Lord, we do not know where you are going. How can we know the way? And during that time, Jesus was saying his farewell. Tingnan nyo, sa huling pagkakataon, sa huling hapunan, magkausap si Tomas at si Jesus. So pwedeng ang hiningi ni Tomas na pruweba ay marinig lang ang boses ni Jesus. Kasi hanggang huli, magkausap sila. Yun yung huling pwedeng karanasan niya kay Jesus na tumatak sa kanya, yung nag-usap sila. And I'm sure, kilalang kilala niya yung boses ni Jesus. Pero hindi yun ang hiningi niyang pruweba. Ang binalikan pa rin niya ay ang sugat ni Jesus. Siguro nga, ganun talaga kung tumatak ang isang bagay o karanasan tungkol sa isang tao. Yun ang binabalikan at binabalikan mo. Yung isang bagay na tumatak sa'yo, yun ang binabalik-balikan mo. Lagi ko po itong kinukwento. No? Yung aking nanay, yung aking mama, yung kanyang pekas sa mukha, no? Marka yon ng kanyang pagsisikap, pagtatrabaho at pagmamahal sa amin. No? Lagi ko yung sinasabi sa kanya kasi gusto niya ipatanggal yung pekas niya sa mukha. No? Sabi ng no? Yung dermatologist, yung pekas daw na yon, ang tawag melasma. Ano yung melasma? Yung ibig sabihin, dahil matagal kang nakabilad sa araw, nagmarkang parang pekas sa iyong mukha. Melasma. So, para mabuo yung marka na yon, ang tagal mong nabibilad sa araw. And during their time, nung nag-struggle pa yung parents ko, nabibilad yung nanay ko. No? Kasi nagdi-deliver sila ng mga damit. No? Ang garment, ang business namin. So nagdi-deliver sila ng damit. At kapag nag-drive yung tatay ko, katabi yung nanay ko, nabibilad. No? Nabibilad. Siyempre, truck yung dala. Hindi naman No? So, walang aircon. Nabibilad. So, para mabilad ka at para magmarka, gaano katagal yon? At sinabi ko sa kanya, huwag mo patanggal. Yan yung marka ng iyong pagiging ina. Pagsisikap, pagsisipag, pagmamahal sa amin. Kaya ka aming ina.
And in the case of Jesus, it was his wounds that left a mark on Saint Thomas. Ba't naman hindi? Yung mga sugat na yon sa kanyang kamay at tagiliran, yun ang marka na nailigtas niya ang lahat ng tao. Ang mga sugat na yon, yan ang marka na habang buhay na maaalala natin ng pag-ibig ng Diyos sa tao. Kaligtasan at pag-ibig, yan ang mga kahulugan ng mga sugat na nagmarka kay Santo Tomas tungkol kay Jesus, na tinawag niyang Diyos ko at Panginoon ko. Kaya maganda, no? Magandang itanong sa atin ngayon, ano yung marka ng karanasan natin sa Diyos na babalikan at babalikan natin? Yung mga sugat, these are just physical marks. Pero pwedeng hindi yun ang marka na maaalala mo kay Jesus. Pwedeng yung napagaling ka sa yung cancer. Pwede yung gipit na gipit ka, pero biglang may dumating na tulong. O pwede rin yung hinihiling mong panalangin na biglang dininig. Ano yung marka na hindi mo malilimutan tungkol sa Diyos na binabalik-balikan mo? My dear brothers and sisters, with the help of Saint Thomas, may we recall the experience we had with Jesus that left a mark on us, that made us call him my Lord and my God. Amen.